Sa headline sa MBC Network News, Donald Trump, sunod ng presidente ng US, isusulong ang Let's Make America Great Again. Pag-ayaw ni President Duterte sa US, bahagyang lumambot sa panalo ni Trump. Vice President Leni Robredo nabastusan sa mga biro ni President Duterte, Duterte nairita naman sa media. Sa trending news, trending, batang ayaw pumasok sa eskwelahan, kinadena sa poste. Sa good news, 14 na salitang Pinoy bago karagdagan sa Oxford English Dictionary. Sa Alam ba News, alamin, sino nga ba si Donald Trump? Sa Newscovery, Spot Umbrella-like monitor na imbento. Balita mula sa London, 7 katao patay sa tumabinging tramcar. Sa Game Now, Adamson soaring Falcons pasok sa Final Four. Sa Showbiz, Bianca Gonzalez nagpahayag ng saloobin sa pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Cherise Pempenko at kinakasama nitong si Alisa Quijano bumukod na ng bahay. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras nating balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Wagi si Donald Trump bilang susunod na Pangulo ng Amerika. Ayon kay Trump, magiging Pangulo siya ng mga Amerikano pero nangakong magiging patas sa lahat. Sinabi rin niya sa kanyang victory speech ang sikat niyang linyang Let's Make America Great Again. Para sa iba pang mga detalye ng balita, alamin natin yan sa report ni RH48 Sheila Idubas. Si Donald Trump na ang susunod na presidente ng Estados Unidos matapos talunin si Hillary Clinton sa mahigpit na labanan sa eleksyon. Sa panalo ni Trump ay muling nabawi ng Republicans ang panguluhan ng US sa upset victory dahil madalas humataw si Clinton sa mga pre-election survey. Tinalo ng 70 taong gulang na business mogul si Clinton para maging ika-45 presidente ng Amerika matapos talunin ang pambato ng Democratic Party. Sa kanyang victory party sa New York, nangako si Trump na magiging pangulo siya ng lahat ng Amerikano panahon ng gamuti ng sugat na ginawa ng pagkakaiba ng paniniwala sa politika at sisimulan na niya ang sikat niyang linya na Let's Make America Great Again. Sinabi ni Trump na uunahin niya ang interes ng Amerika pero magiging patas siya sa lahat. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Bahagya namang lumambot si Pangulong Duterte sa Estados Unidos matapos maihalal si Trump bilang bagong presidente ng Amerika. Ayon kay Duterte, pareho silang palamuran ni Trump sa maliliit na bagay. Para sa buong detalye, alamin natin yan sa report ni RH44 Vien Dacles. Binati na ni Pangulong Rodrigo Duterte si United States President-elect Donald Trump at umaasa siyang makakatrabaho ng maayos ang ika-45 Pangulo ng Amerika. Ginawa ni Duterte ang pagbati sa pagharap niya sa Filipino community sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kung si outgoing US President Barack Obama ay nakatikim ng mura kay Duterte, mistulang lumambot naman si Duterte ngayong si Trump na ang susunod na presidente ng Amerika. Ayon kay Duterte, ayaw niya makipag-away kay Trump dahil mayroon silang similarity nito na pareho silang napapamura sa maliliit na bagay. Para sa MBC Network News, RH44 Vien Dacles naglilingkod sa pagbabalita.
Nabastusan si Vice President Leni Robredo sa mga biro sa kanya ni Pangulong Duterte sa harap ng maraming opisyal at residente sa Tacloban City. Ayon sa Vice Presidente, walang puwang sa lipunan ang kahit na anong mensahe ng sexual advances o kabastusan sa kababaihan, lalo na sa mga lider ng bayan. Para sa detalye, alamin natin yan sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nabastusan naman si Vice President Leni Robredo sa mga romantikong biro sa kanya ni President Duterte sa harap ng maraming opisyal at residente sa Tacloban City. Matapos biruin ng presidente sa maganda niyang legs at sa kanyang paghanga sa byuda, sinabi ni Robredo na walang puwang sa lipunan ang kahit anong mensahe ng sexual advances at kabastusan sa kababaihan, lalo na sa mga leader ng bayan. Ang pahayag na ito ni Robredo ay ni-repost naman ang kanyang mga anak, kaibigan at kakilala sa kanilang social media platforms kaya mabilis na kumalat. Nang tanungin naman tungkol dito bago umalis patungo sa Malaysia, nairita si Pangulong Duterte sa media at question kung ganoon ba talaga kababaw ang mga mamamahayag. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. On the part of the President in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani. Pansamantalang napalitan ng pangalan sa Google Maps ang libingan ng mga bayani matapos ideklara ng Korte Suprema na pwede nang ilibing sa libingan ng mga bayani si Marcos. Napalitan ng pangalan ang libingan sa Google Maps ng libingan ng mga bayani at isang magnanakaw. Para sa kabuuang detalye, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Sandaling binigyan ng bagong pangalan sa Google Maps ang libingan ng mga bayani kasunod ng go signal ng Korte Suprema na ilibing dito si yumaong dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Maraming nagulat kahapon nang lumabas sa Google Maps ang pangalan ng nasabing sementeryo na libingan ng mga bayani at isang magnanakaw. Tumagal din ito ng ilang oras bago na ibalik ng Google sa orihinal na pangalan. Napag-alaman na nagawa ito dahil sa isang app kung saan maaaring baguhin o i-edit ng sinuman ang mga pangalan ng lugar sa Google Maps, bagay na ipagbabawal na ng administrator nito simula sa 2017. Tinitignan naman na maaaring kagagawa ng kontra sa mga Marcos ang sandaling pagpapalit ng pangalan sa libingan ng mga bayani sa Google Maps. Para sa MBC Network News, RH44 Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Pagbibigay ng amnesty sa mga Abu Sayyaf tinablan ng militar. Magbabalita si Tuan Florante Rosales. Tinablan ng militar ang pagbibigay ng amnestiya sa mga Abu Sayyaf sa Mindanao. Ginawa ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Darevalo ang pahayag matapos sumirit si MNLF Founding Chairman Nur Miswari na dapat umunang bigyan ng amnestiya ang mga Abu Sayyaf na nagigipit na ngayon sa mas pinaigting na military operation sa Sulu. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni Colonel Arevalo na malabo suportahan ng Armed Forces ang hirit ni Miswari dahil tinuturing ni Pangulong Duterte na terorista at halangang kaluluwa ng mga Abu Sayyaf. Iginit pa ni Colonel Arevalo na walang ipinaglalaban na political ideology o prinsipyo ang teroristang grupo. Gayunman, ipinaubayan na lamang umano ng military sa political decision ng Kongreso at Ehekutibo ang usapin ng amnestiya sa Abu Sayyaf. Narito ang karagdagang pahayag ni Colonel Edgar Darevalo. Ang sinasabi natin, sinabi na rin ng ating president, ang Abu Sayyaf ay terrorist group. It's a criminal group. Wala silang ipinaglalabang simulain o ideal o doktrina. Wala rin silang political ends na hinahanap. They are plainly bandits, criminals, and terrorists. And by the acts that they have performed thus far, then they have to be pursued by the might of the law and then to be punished accordingly. To give them amnesty for now is, I think, remote. Ang bahagi ng pahayag ni Colonel Arevalo. Yan ang DCRH News. Florante Rosales ng RH21 naglilingkod sa pagbabalita.
Humirit ng pisong dagdag pasahe sa jeep ang mga transport group. Sa kanilang petisyon, iginiit ni Obet Martin ng Pasang Mazda na nahihirapan ng kumita ang mga jeepney driver mula ng ibaba sa 7 pesos ang pamasahe noong Enero. Sa kabuang report, alamin natin yan mula kay RH48 Sheila Idubas. Humirit ng pisong dagdag pasahe sa LTFRB ang ilang transport groups kabilang ang FEDJUDAP at Pasang Mazda. Sa kanilang petisyon, iginiit ni Obet Martin ng Pasang Mazda na nahirapan ng kumita ang mga jeepney driver mula ng ibaba sa 7 pesos ang pasahe noong Enero. Kung aaprubahan ng hirit na fare hike, magiging 8 pesos na ang pasahe sa unang 4 na kilometro, piso at 50 sentimos naman ang dagdag sa kada susunod na kilometro. Sakop ng petisyon sa fare hike ang NCR, Region 1, 2, 3 at 4. Ang panibagong hirit sa dagdag pasahe ay bunga ng sunod-sunod na oil price hike, pagtaas ng mga bilihin at spare parts. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sunod-sunod na bomb threat sa Metro Manila, iniimbestigahan na ng NCRPO. Magbabalita si RH28 Raymond Dadpaz. Kumikilos ng National Capital Regional Police Office o NCRPO upang imbestigahan ang mga sunod-sunod na bomb threat sa Metro Manila. Ayon kay Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, ang director ng NCRPO, tinitingnan ng kanilang mga tauhan kung ito ay may kaugnayan sa pinakauling desisyon ng Korte Suprema. Ito ay ang pagpabor ng mga mas nakararaming maestrado na ilibing na sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sabi ni Albayalde na simula nang lumabas ang desisyon ay sunod-sunod na ang mga bomb threat kabilang sa mga opisina na abala ang kanilang trabaho. Dala ng bomb threat ay ang Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Department of Budget and Management at ang NEDA. Pinakahuling na biktima naman sa mga eskwelahan ay ang Jose Abad Santos High School sa Tondo, Maynila. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpaz, RH28, naglilingkod sa pagbabalita. Sa balitang showbiz, Bianca Gonzalez nagpahayag ni San Laubin sa pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Magbabalita si RH43 Rocky. Hindi napigilan ni Bianca Gonzalez ang paglalabas ng kanyang saloobin sa pagpabor ng Korte Suprema na mailibing sa libingan ng mga bayani at mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kanyang Twitter account, sinagot ni Bianca ang isang follower nito na may account name na Kamkamote. Sinabi ng TV host ang mga salitang, "Kaya mo bang sabihin sa isang lola na ginahasa at kinoryente ang ari noong martial law na move on na te?" Bagamat hindi na makita ang nasabing sagot ni Bianca sa kanyang Twitter wall, ngunit sa kanyang sagot mukhang sinabihan ito na nasabing may account name na mag-move on na sa nasabing desisyon. Sa isa pang post ni Bianca, sinabi naman ito na madaling mag-tweet ng move on dahil sa mga taong ibinigay ang kanilang buhay para sa kalayaang mag-tweet ngayon. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ito naman para sa mga nanay, maging makatao naman po tayo sa pagpaparusa sa ating mga anak para hindi magaya sa trending video na ito kung saan ikinadena ng ina ang kanyang anak sa poste matapos tumangging pumasok sa paaralan. Para sa kabuang report, alamin natin kay RH44 Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang mga larawan ng isang 8 taong gulang na batang babae na kinadena ng kanyang sariling ina sa poste matapos umanong hindi pumasok sa eskwelahan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Makikita sa larawan ang bata na nakasuot pa ng school uniform at sinisip-sip ang kanyang daliri habang nakatayo sa poste sa isang car park. Naalarma naman ang mga residente at agad na tumawag sa mga pulis at nang tanungin ng bata kung bakit siya nakakadena, sinabi nito na pinaparusahan siya ng kanyang ina dahil matigas ang kanyang ulo at ayaw niyang pumasok sa paaralan.
Makalipas ang 10 minuto matapos tanungin ng mga pulis, dumating ang ina ng bata at inaming siya ang nagkadena sa kanyang anak. Agad namang pinatanggal ng pulis ang kadena sa paa ng bata at dinala ang mag-ina sa Subang Jaya District Police Headquarters. Napag-alaman naman na ito ang unang beses na kinadena ng ina ang kanyang anak at hinayaan na umano ng mga pulis na umuwi ang dalawa matapos mga kung hindi na uulitin ang pagkadena sa anak. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Hindi na lamang para sa ating mga Pinoy ang ilan sa ating mga salita dahil pang-international na rin ang mga ito. Paano ito nangyari? Alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Pasok ang 14 na salitang Pinoy matapos mag-update ng listahan ang mga salita ang pamosong The Oxford English Dictionary para sa taong ito. Karamihan ay mga lokal na putahe at panghimagas na Pinoy ang nakapasok sa listahan. Narito ang listahan ng mga salitang kabilang na ngayon sa The Oxford English Dictionary. Kare-kare, pansit, lechon, puto, lecheplan, balot, lolo, lola, tita, tito, yaya, arnis, tabo at bayanihan. Samantala, hindi naman ito ang kauna-unahang pagkakataon na napasama sa nasabing International Dictionary ang ilan sa mga salitang Pinoy matapos na pumasok noong June 2015 ang mga salitang bahala na, balikbayan, baon, barangay, barkada at barong. At yan ang ating Good News! RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Kahapon lang po, opisyal na nanalo si Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika laban kay Hillary Clinton. Pero sino nga ba si Donald Trump? Meron nga ba siyang kasanayan sa pagpapatakbo ng isang bansa? Alamin natin yan sa report ni RH49, Rita Salonga. Nawindang ang buong mundo nang inanunsyo ang pagkapanalo bilang ika-45th Pangulo ng Estados Unidos ang Republican nominee na si Donald Trump. Inamin ni Trump sa kanyang talumpati na ginanap sa New York headquarters ng Republican Party na tinawagan na siya at kinongratulate ng kanyang katunggalin na si Hillary Clinton. Sa buong presidential campaign, si Clinton ang highly favored to win sa mga survey. Kaya nabigla ang lahat nang sa umpisa pa lamang ng bilangan ay umarangkada na ang numero ni Trump. Tinawagan na rin siya ng outgoing president na si Barack Obama at inimbitahan sa isang pagpupulong sa White House sa darating na Huwebes. Nagpaabot na rin ng congratulatory message ang Pangulong Rodrigo Duterte kay Donald Trump. Ayon sa kanyang mensahe, nais ng Pangulo na ipagpatuloy ang magandang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Dagdag pa nito na sana ay maging matagumpay si Trump bilang Commander-in-Chief ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ngunit bago pinasok ni Trump ang mundo ng politika, isa na itong kilalang personalidad, lalo na sa larangan ng real estate at beauty pageant. Alam niyo ba na si Trump ang dating nagmamay-ari ng Miss Universe Beauty Pageant? Siya ang sikat na TV host, producer ng The Apprentice, isa sa mga sikat na reality TV show sa Amerika. Sino nga ba si Donald Trump? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news naman tayo para sa mga techie at para sa mga mahilig magsulat sa laptop dahil may naimbento ng spot umbrella-like monitor. Kung ano ang benepisyong makukuha dito at kung paano ito ginagamit, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Isang portable
collapsible display monitor na parang payong na natutupi ang naimbento ng mga travel writers na gustong magkaroon ng instant monitor kapag gumagamit sila ng laptop o kaya'y cellphone. Ito ang SPOD o Spontaneous Pop-Up Display. Isa itong 24-inch portable collapsible display projector at screen monitor na parang payong kung bubuksan at isasara. Kasing lapad lamang ito na malaking hardbound na libro at may bigat na 2 pounds. Kapag binuksan ito, mistulan itong isang light diffuser na ginagamit ng mga photographer. Ang projector nito ay nasa likurang bahagi na siyang nagbibigay ng liwanag na parang isang 24-inch screen. Mayroon din itong HDMI at USB port sa bandang gilid at may internal batteries na tumatagal ng 3 oras. Mainam itong gamitin kung gumagawa ng mga write-up o project sa malaking monitor o kaya kung maglalaro ka ng game sa iyong phone hanggang sa presentation. Bagamat medyo weird ito dahil para itong isang pop-up tent na inilagay sa iyong desk. Ang SPOD ay nagkakahalaga ng $374 na may katumbas na halaga na 18,326 pesos kung 49 pesos ang palitan ng piso sa dolyar. At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa London, 7 katao patay sa tumabinging Trump car. Halos 7 katao na ang kumpirmadong patay sa tumabinging Trump car sa South London. Ayon sa British Transport Police, mahigit 50 ang isinugod sa ospital habang inaalam pa ang tunay na sanhi ng insidente. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga pulis ang 42 taong gulang na driver na mula sa Beckenham at posibleng maharap sa kasong manslaughter. Pinangangambahang nakatulog ang driver ng Trump car na huli umanong namata ang tumatakbo sa hindi pangkaraniwang bilis. Paliwanag naman ni Robin Smith, Assistant Chief Constable ng British Transport Police, patungong Wimbledon ang Trump car at tumabingi ng nag-sharp left curb. Samantala, balita naman mula sa Estados Unidos, Governor Huckabee inulan ng batikos. Umani ng batikos mula sa mga netizen sa buong mundo ang Twitter post ni Arkansas Governor Mike Huckabee laban sa Pinay na katulong ni Democrat presidential candidate Hillary Clinton. Ilang oras bago ay anunsyo ang resulta ng eleksyon sa Estados Unidos, sinabi ni Huckabee sa kanyang Twitter account na sakaling si Clinton ang manalo, ang Filipina na katulong nito na si Marina Santos ang magiging punong abala sa Central Intelligence Agency o CIA. Si Santos ang siyang palaging inaatasan ni Clinton na tumanggap at mag-print sa mga itinuturing na sensitibong government emails at iba pang mga dokumento kahit pa wala itong security clearance. Patotsyada ni Huckabee, hindi na umano kailangan pa ni Santos ng training sakaling italaga ito ni Clinton bilang head ng CIA dahil ngayon pa lamang ay may access na ito sa mga classified document. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Sigurado nang makakapasok sa Final Four ng UAP Men's Basketball Tournament ang Adamson Soaring Falcons matapos talunin ang UST Growling Tigers sa score na 76-61. Dahil sa panalo, nakuha ng Soaring Falcons ang kanilang ikapitong panalo sa tournament na nagbibigay sa kanila ng solo 4th spot sa kasalukuyang standings. Dahil rin dito, nagawa nilang makuha ng sapat na distansya sa dalawang koponan na nagbabalak makuha ang 4th spot nila. Parehong nawalan ng pagkakataong makapasok sa Final Four ang National University Bulldogs at ang University of the Philippines Fighting Maroons dahil kulang na ang kanilang natitirang laro para mahabol ang 7 panalo ng Adamson Soaring Falcons. Samantala, may pagkakataong makuha ng Adamson ang 2nd spot at twice-to-beat advantage matapos matalo ang FEU Tamaraws sa Ateneo Blue Eagles. Kailangan lang masweep ng Adamson ang kanilang natitirang laro at manalo ang Lasal para mangyari ito. Malaking hadlang ang Ateneo Blue Eagles sa hangarin ng Falcons na makuha ang 2nd spot dahil sa magandang laro na ipinapakita nito sa kanilang huling 2 laban. Ito ang unang pagkakataong makakapasok ang Adamson Soaring Falcons sa Final Four matapos ang 5 season.
At yan ang ating balitang pampalangasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Hindi na magkasama sa iisang bahay ang mag-inang Raquel at Charis Pempenco. Kinumpirma mismo ni Charis na bumukod na sila ng kanyang kinakasama na si Alyssa Quijano. Anya, tulad ng ibang pamilya, hindi na raw sila bumabata ni Alyssa kung kaya't nagdesisyon sila na bumukod na at iwan na ang kanyang inang si Raquel. Sa ngayon umano ay kasama ng kanyang ina ang kanyang kapatid na lalaki at ibang mga kamag-anak sa bahay habang silang dalawa lamang ni Alyssa sa kanilang tinitirang bahay ngayon. Ngunit ayon kay Charis, maayos naman ang komunikasyon nila ng kanyang ina at sana umano ay makamove on na ang lahat. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At subayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antinor Jr. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.